Nakilala ko lang. Kinuwento na lahat na nabili ng motor. Tapos hindi naman siya bumili, iba naman. Ayun, ano, may tao ka pa din eh. Set center sa kainuman. Diba? Oo. Ano nangyari doon? Nakaka-oras yun, diba? Siya malakas, siya lahat. Eh wala na. Bumalik na sa Nung umalis na. Ibig sabihin, Pero diba, yung mga kabato sa kabad, diba meron Uy, yung guys, notebook, gusto niyo maglaro? 38 pesos. Diba, LeBron James, Cleveland. Oh, 38 pesos? 38 pesos pa nung araw. Doon siya ako nang nakita, tapos sa mga, ayun na, sa play cards na. Ano klaseng notebook yun? Natural calcium tea. Maganda na yun eh, Helps pang high school na yun. Colgate. Nakalabel siya. Saka diba, year 2006, 7, 8, 9. Nakakanood ka niya, may cable kayo eh. Oo. Kaya pag nakita mo sila bro, wow, wow. Bira. Hindi katulad ngayon na, siguro nakikita mo siya dati, kung idol mo siya, pupunta ka sa bahay, may cable, manonood ka. Pakikinood ka. Yun, sige yan. Tapos ang tira nila. Sigat mo, sinabi Meron niya noon, Channel 7, once a week. Lagi naman taro sila Diyosan sa mga mata. Tapos, nagkakaroon na siya ng aesthetic coverage kapag finals. Lagi live yan kapag finals. Pero yung regular season, pati yung mga playoffs, once a week lang yan. Kung ano lang matatak. Diba yung struggle ng NBA fan ng araw, makikinood ka sa may cable bago mo panood yung idol mo. Ngayon, mag-load ka lang 20, 30. Meron na. 10 laro. Sobra-sobra ka. Tapos trash talk ka pa. Real time pa, pwede mo makausap yung mga Hindi ko pa nakaka-appreciate. Mga ewan ko sa inyo. Sobrang alwan ngayon kumpara doon sa panahon natin. Yung millennials ngayon, hindi maka-appreciate ng mga bagay na sinusubo na sa kanila. Spoon feed na sa inyo lahat. Pipindot lang kayo. Gawa na assignment nyo. Mamuhay kayo ng year 1990s, 2000, kalagitnaan, ang hihirap nyo. Lahat ng privilege yung nakukuha nyo ngayon, ang dali na lang. No, hindi. Arkila ka computer nung araw, 35 pesos. Matatapos na ang isang oras, hindi pa nag-load yung isang buong picture ni Allen Iverson. My God. Yun. That was year 2000. Isa nga ba tayo sa kung anong meron tayo, kontento, pero huwag titigil magsumita. Ganun lang yun. Sabi nga, di ba, kung anong nakagay sa lamesa, kayo eh. Pasalamat. Yung inggit, dapat sa tama nakalagay yun. Hindi dapat mawawala, pero may tamang dapat paglagay. Dapat lagi ka naiinggit para lagi ka magsusumita. Ingget yun yung motivation. Hindi yung para ikakasira ng sarili nyo. Para aangat kayo, mainggit ka para aangat ka, hindi para ibababa mo yung iba. Saka yung sarili mo. Kasi once mo tinamaan ka na inggit, wala kang gamot yan, di ba? Kaya kaso, pwede mo yung i-reverse. Mainggit ka para magsumikap ka pa. Diba? Mapaganda pa yung buhay mo. Hindi mainggit ka. Siraan mo yung isang tao. Tapos matuwa ka pag may narating yung iba. Lalo mga kamag-anak. Kaya, Maging masaya ka na. Kasi bilang na sa'yo yun eh. Hindi yung pag may narating sila, may sasabihin ka agad masama. Na para bang hindi ka naman damay sa kahihiyan. nahubog dun ah. Tulad ko. Pandemic, walang trabaho. Biling ako kay Lord, Lord, bigyan niyo akong trabaho. Yung paupo-upo lang. Binigyan ako. Paupo-upo lang ako. Yung nga, papadyak-padyak eh. Sa tao talaga, ang tingin ko dyan. Ikaw ang titi mo ng buhay mo. Ikaw rin ang gumagawa ng landas mo.
paano mo tatanggapin yung sitwasyon mo. Kung napaka-negative mong tao, tapos negative na nangyayari sa'yo, walang mangyayari tao. Alam mo ba yung matatalo ko lang ng 1K? Ibig sabihin, extra 1K, extra 2K, tapos tahimik naman yung utak mo. Pati mo gagawin, di ba? Huwag yung parang pakiramdam mo, lagi kang ginugulang. Saka masarap kasama ng mga positive na tao, no? Nagpositibo sa drug test ang Hindi naman pera-pera lahat eh. Alam mo yun, may mga taong ang sarap pakisama, ang sarap kasama kasi positive sila eh, alam mo yun. Kita nyo na epekto ng alak, magiging madrama yung mga Kaya, layuan nyo yung mga negative, yung mga toxic. Wala, nako. Ang hirap kasama yan. May maganda ka nang nagawa, pangit pa rin. Hanapan ka pa rin ng... Kung nung araw may ganito, siguro expert na siguro kami. Mga naka-Amerikana na kami ngayon kung mag-iinom. Dahil sa dami nga ng alak na natikman namin dalawa. Kasi ito siya, kami talaga ang ano, natawag ito, Men in Black, X-Men, kami yung Simula lahat yan. Simula sa mga moderate. Kasi, naaalala ko nun, puro MP, Red Horse, Gin. Ilan naman tayo ng bago, parang nananawa na. Kasi na, simula na sa maliit. Ano yan eh, ang pinararamdaman ko simula, Emperador Deluxe. Deluxe. At nagsimula yung ideya na yung mangolekta ng bote nung makabili ng Emperador Deluxe na may karton. Karton, no? Tandaan niya yung Deluxe na may karton. Doon nagsimula yan, yung journey namin sa alak. Tama. 2013 yan. Yun, 2013. Tapos every week yun, walang palya. Bagong alak sa lamesa, tapos tingin. Nire-review din namin. Kami lang dalawa. Kami lang, kung sino na kakainuman namin. Alam ng ibang tropa yan. Kung sino masumpungan ba, siyempre, alam ka naman mag-gaya ka, isang bote lang, 12 kayo. Hindi isang shot lang kayo na. Pwede ka lang, mga isa lang kakayahin, isa dalawa. Kaya isa lang para Pera pa yung plaza. open yan eh, open sa Medyo plaza. maliit kasi dito eh. Yung plaza yung tropa, talagang dosena. Pag bumaba kasi sa plaza, siyempre, alam mo naman, dami dyan. Wala pa si Tatay Diggs nun. Wala pa si Digong nun, kaya talagang open party ba? Parang party animal kami nun. Party animal. There was a time pa, kinagagalitan ako ng mga asawa ninyo. Diba? Kasi pag nakita ko, gano'n naman si Narciso, yayayain ka na naman. Tumakbo ka hanggang may lupa! Sabi nyo hindi. May trabaho kinabukasan eh. Paano ba naman lumabas si Andy Player? Pang masarap masarap eh. Masarap. Oo, totoo yun. Parang Yung unang labas ng Andy, no? Parang yung unang labas ng Matador eh. Unang labas ng Emperador Deluxe na yan. Emperador Gold. Yung buro yung mama mo, hindi makakalimutan talaga yung matalit. Lasang ubas na. Oo. Talagang nilamnam natin yun. Alam ko rin, ramdam rin yun eh. Magulang. Yung mga nanay dyan, mahalin nyo na yan. Kumaingay. Pagpisan nyo na. Tips kay Tito, galing kay Tito. Kasi may mga kabataan yun. Nakikita ko lang din mga irritable sa magulang. Hindi nyo alam kung gano'ng kalaga ng magulang hanggang hindi sila nawawala sa inyo. Ngayon, 39 na ako. Pero talagang kung pwede lang ako ibigay parte ng katawan ko, bumalik lang yung nanay ko. Mga magulang nyo, sinisigawan nyo, minumura nyo, minsan sinasaktan nyo pa nga, di ba? Alam nyo kung bakit maiit ang ulo ng magulang yun? Lalo na sa may mga edad na dyan. Painom-inom kayo, di kayo makapag-abot. Kaya unahin nyo muna sa bahay. Talaga
Bubuka ka. Yan. Tapos, Parang misis nyo, di ba? Yung mga tropa natin kasama dyan. Huwag mo muna mag-intriga ka muna. entrega ka muna. Pag naka-intriga ka na ng mga sapat na pang-apat na araw kahit isang linggo, bibitawan ka na ni misis, mag-inom ka na dyan. Ha? Secure na sila eh. Oo, totoo yan. Hindi ka aawain yan. Hindi yung wala ka lang binigay na pera, uwi ka Nag-inom ka lasing. pa. Tapos inaaway mo pa yung asawa mo. Ay, ano yan, bad boy. Yan ang technique yan. Kung pamilyado ka, secure mo muna yung pangailangan ng pamilya mo bago ka mag-happy-happy para masaya. Alam mo yun? Mag-entrega ka. Para pag uwi mo, titimplahan ka pa ng kape. Kasing daw ba? Pag minuto, ainan ka pa rin. Huwag ka mag-entrega na ko. Lason. Timpla sa'yo. Katuluya ka Baka na. di ka makabuksan ng pinto. Ano yan? Open secret naman yan. Yung iba lang masyado talaga makulit. Ayaw nila tanggapin yung katotohanan na yan. O mga bata, kaya huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!